Ang lalaking ito ay ang pinakamatanda na anak ng isa sa mga nangungunang chaebol ng South Korea na isang malaking pamilya at nagmamay-ari ito ng maraming baril. At ang mga nasasakupan nito na lumalabag sa kanya ay tinatapos niya, ngunit tila mabait pa ito dahil binibigyan niya sila ng pagkakataon na tumakbo at pinapaalala sa kanila na tumakbo ng pasigsag upang hindi sila agad matamaan. Ngunit ang lalaking malamig na ito ay nakilala ang isang tao na mas malupit kaysa sa kanya. Ito ay isang eleganteng assassin na may codename na Child at palagi nitong inuuna ang kagandahan kaysa sa lahat kapag ginagawa niya ang kanyang misyon. Ang kwento ay nagsimula sa isang bodega habang si Child ay nakatali sa isang kinakalawang na upuan at para sa kanya ang eksena na ito ay labis na insulto. At sa labas ng bodega ang isa sa mga tulisan ay nagyayabang sa telepono na ang kanilang target ay ligtas at napakamasunurin. At nang marinig ang gantimpala na pera na inalok ng kliyente, lumiwanag ang kanyang mata at iniisip nito na sana marami siyang trabaho na ganito. Ngunit ang kliyente ay hindi tanga at sa mundo ng mga assassin hindi madaling makakuha ng isang bagay na parang libre. Sinamantala ni Child ang pagkakataon habang nakatalikod ang mga tulisan at palihim na pinahihit ang kanyang daliri para pakawalan ang kanyang sarili. Pagkatapos ay nagbagong anyo ito na parang halimaw at mabilis na inatake ang dalawang lalaki. At ilang sandali dumating ang kliyente at pumasok, ngunit bago pa ito mag-react ang pinto ay biglang samarado na pumatay sa isa sa mga kasama niya. Ang natirang dalawa ay nagpanik at nagpaputok at nang maubos ang bala doon lamang lumitaw si Child at lumalabas na hindi lamang gusto ng kliyente na hindi magbayad, ngunit gusto din itong umupa ng assassin para tapusin ang middleman. Ang paglabag na ito sa mga patakaran ay ikinagalit ni Child at hinarap nito ang pinakamalupit na paghihiganti habang tinapos ni Child ang lalaki at nakatanggap ng bagong misyon. Nagtungo ito sa isang bar at tumingin sa boxing ring habang nakatuon ang kanyang mata sa manlalaro na nanalo na si Marco. Ang mga sugarol sa lugar ay may pakialam lamang sa nananalo at natatalo at walang nagbibigay pansin sa kaligtasan ng mga manlalaro. Nanalo si Marco na puro sugat sa kanyang mukha, ngunit ang premyo ay maliit lamang at kulang pa ito sa pampa-opera ng kanyang ina. At sa tuwing umuwi si Marco, kailangan itong maingat suriin ang hininga ng kanyang ina at ang kahirapan ay labis na nagpapahirap sa kanya. At bilang isang Koreano at kalahating Pinoy, si Marco ay tinatawag din na Kapino sa Pilipinas. At sa likod ng salitang yun mayroong hindi mabilang na malungkot na kwento. Ang ilang Koreano ay ginagamit ang pag-aaral sa ibang bansa o turismo para linlangin ang damdamin ng mga babaeng Pilipino. At matapos na malaman na nabuntis ang babae ang lalaking Koreano na ito ay mawawala ng walang bakas. At dahil ang Pilipinas ay Katoliko at mahigpit na pinagbabawal ang abortion, ang mga inabandunang solong ina na ito ay namumuhay ng mahirap at halos hindi kayang palakihin ang kanilang mga anak. Si Marco ay lumaki sa isang tahanan para sa mga bata at ang bahay ngayon ay nahaharap sa pagpapalis at ang mga bata ay malapit nang mawala ng tirahan. Si Principal Kim ay sumasakit ang ulo sa pagkalap ng pondo para sa muling pagtatayo at alam ni Marco na ang kanyang tunay na ama ay hindi mabuting tao, ngunit para iligtas ang kanyang ina wala itong pagpipilian kundi umasa na magbibigay ito ng abuloy. Nagbigay ito ng pera kay Principal Kim at hiniling na tulungan siyang mahanap ang ama nito. At matapos na umalis, pumunta si Marco sa isang bar at tumaya sa laban sa pagitan ng Burnley at Chelsea. Ang tsansa ay 250 sa isa para manalo ang Burnley at ito ay isang ganap na malayong pusta. Umiinom ito ng malamig na beer nang lumapit sa kanya ang isang dayuhan at inaalok siya ng alak at isang plano. Ang lalaki na ito ay nagpupuslit ng gamot para kay Marco, kaya naiintindihan nito ang mahirap na kalagayan ni Marco. Franco nitong sinabi na mas mabuting magnakaw kasama siya sa isang tindahan ng alahas kaysa maghintay sa Koreano nitong ama, at sinabi na hahatiin nila ang $100,000 na dolyar. At nang marinig nakikita ito ng sapat para sa operasyon ng kanyang ina, tumibok ng mabilis ang puso ni Marco, ngunit dahil labag ito sa batas hindi agad ito sumang-ayon. At sa paglabas sa pinto hindi nito napansin na ang assassin na si Child ay nakaupo sa malapit na sasakyan at pinagmamasdan siya. At nang kunin nito ang kanyang telepono, nakita nito na nanalo ang Chelsea at natalo ang kanyang pusta, kaya lahat ng pera na itinaya niya ay nawala. Lumingon nito at tumingin sa direksyon ng bahay kung saan nakahiga pa rin ang kanyang ina at naghihintay na maipagamot. Kaya naman nagpasya si Marco at sumakay sa sasakyan ng dayuhan at ang kanilang plano ay simple kung saan kukunin ni Marco ang baril na ibinigay sa kanya at pupunta sa likod ng pinto upang asikasuhin ng guard at pagkatapos ay putulin ng mga kamera at kuryente sa lugar. Ang dayuhan ay papasok sa harap ng pinto upang nakawin ang mga alahas, ngunit nang makarating si Macro sa likod ng pinto natigilan ito at wala itong nakita na guard, at sa halip nakita nito ang isang grupo na pinapalibutan ang lugar. At sa kabutihang palad hindi nito nasayang ang kaalaman niya sa pakikipaglaban, kaya hinarap nito ang ilan sa lalaki at nagawang lumaban. At nang hawakan nito ang baril sa pag-aakalang ligtas na siya, tumawa lamang ang mga tulisan nang makita nila ang baril. Malinaw na makikita sa kanilang mukha na nahulog ito sa isang bitag habang tumakbo si Marco ng mabilis, ngunit ang dayuhan ay nagmaneho ng mabilis papalayo.
At bago pa ito makatakbo ng malayo isang sasakyan ang biglang lumitaw at tinamaan siya habang lumabas ang isang Koreana sa sasakyan. At nang makita na ang kanyang mukha ay puro galus mabilis niya itong dinala sa ospital para sa isang pagsusuri. At pagkatapos ng lahat nagbigay din ito ng envelope sa kanya habang nag-usap ang dalawa ng maayos sa salitang Korean ngunit tinanong ng babae kung isa siyang Kapino. Ang pahayag na ito ay mabilis nakasakit kay Marco at mabilis itong umalis nang hindi nagsasalita ng kahit na ano. At nang makaalis ito sa ospital si Marco ay nasa magandang mood dahil nagkaroon ito ng libreng check-up at kumita ng ilang pera. Biglang tumawag si Principal Kim at sinabi na ang kanyang tunay na ama ay nakipag-ugnayan na. Sinabi ni Kim na marami itong nakitang kaso ng mga bata na hinahanap ang kanilang ama ngunit ito ang unang pagkakataon na hinahanap ng ama ang kanyang anak. At pagkatapos naglabas ang principal ng isang public phone card sa kanyang kamay. At hindi nagtagal isang Mercedes-Benz ang huminto sa harap ng bahay kung saan lumabas ang abogado na si Kang at sinabing kinakatawan nito ang ama ni Marco. Ang kanyang ama ay hindi maganda ang kalusugan at hindi makapunta at ang abogado na ito ay nagtatrabaho ng mahusay. At bago pa makapag-react si Marco ang kanyang passport at visa at nagawa na at sinabi na sa Pilipinas ang pera ay kayang gawin ng lahat at pati na rin ang matutuluyan ay nasa ayos na. Tinipon siya ni Kang na mabilis magtungo sa Korea at sinabi na gusto siyang makita ng kanyang ama habang napuno ng pangamba ang puso ni Marco dahil sa loob ng 20 na taon bakit ngayon ay bigla itong nagmamadali. Gayunpaman ang pera para sa operasyon ng kanyang ina ay kailangan manggaling sa lalaking ito kaya wala itong pagpipilian kundi umalis. Ang pamilya ng ama ni Marco ay napakayaman ngunit kamakailan lamang nasangkot sila sa ilang problema dahil nabunyag ang sikretong pondo ng kumpanya na kinasasangkutan din ng mga ilegal na mana. At para kay Inchol na nagbabalak na pumalit ito ay isang malaking dagok at habang nag-aalala ito tumawag ang abogado na si Kang at sinabing ang lahat sa Pilipinas ay nasa ayos na at patungo na si Marco sa Korea. Tumingin si Inchol sa orasan at ang lahat ay nasa ayos na at hinihintay na lamang nila si Marco na dumating sa Korea. At dahil nais pagtakpan ng ilegal na mana at eskandalo si Chief Go na nakatayo sa likuran niya ay gumawa na ng mga pag-aayos. Gumastos ito ng pera para pumirma ng isang eksklusibong kontrata sa advertising at isang 3 taon na sponsorship sa pahayagan ng balita na nagbunyag ng impormasyon. Kaya natural lang nila binawi ang balita at ngumiti si Inchol ng mapait at sinabing napakadali lang nila kumita ng pera. At nang makita si Inchol na nandidiri sa paggastos ng pera sinabi ni Go na ito ay isang mahalagang panahon para sa pagkuha ng kapangyarihan kaya kailangan nilang kumilos ng maingat upang matiyak na maayos ang lahat. At sa oras na umalis ang lahat ang tunog ng bentilador na lamang ang natira at sa isang kama nakahiga ang chairman na siyang tunay na ama ni Marco. Umupo ang panganay na anak at marahan na sinabing subukan pa nito maging matatag dahil si Marco ay paparating na. At kahit pa ang matanda ay nasa huling yugto ng kanyang buhay malamang nais nito na makita ang isa niyang anak bago ito mawala. Ngunit ang panganay na anak ay walang magandang kalooban patungo sa biglaang pagsulpot ni Marco. At habang naninigarilyo ito may banta na binanggit nito si Marco at ang tensyonadong boses nito ay nagbabadya na ang pagpunta ni Marco sa Korea ay isang panganib. At bilang bunsong anak ng pamilya natural na tinamasa ni Marco ang mga pribilehiyo ng primera klase habang nasa eroplano. At hindi inaasahan si Child ay nasa parehong eroplano at ito ang unang pagkakataon ni Marco sa eroplano kaya labis ang tuwa nito at hindi alam na may lumapit sa kanya. At si Child na taglay ang kanyang natural na personalidad ay nagsimulang kumilos at alam nitong inosente si Marco at alam na nasa panganib siya ngunit hindi nito alam kung saan siya magsisimula upang bigyan nito ng babala. At sinabi lamang nito kay Marco na ang pagsasalita ng Ingles ay sikat kapag dumating ito sa Korea. Bagamat pinaulit-ulit ni Child na sila ay magkaibigan sa mata ni Marco siya ay isang baliw na lalaki na kinakausap ang kanyang sarili. At habang pababa sila ng eroplano hindi mapigilan ni Child kundi bumulong sa tenga ni Marco at hindi nagtagal nakaapak si Marco sa lupa ng Korea. At sa pangalawang palapag ng airport isang babae na nakasuot ng itim ang umiinom ng kape na palaging nakasunod ng tingin kay Marco. At ang abogado na si Kang na kasama niya ay kausap ang isang babae na nasa pangalawang palapag at sinabi na ang lahat sa Pilipinas ay nasa ayos na. At nang sumakay si Marco sa sasakyan ang lahat ay parang madilim at kung walang mangyayaring masama makikita nito ang kanyang ama kinabukasan. Ngunit si Child ay palaisipan pa rin habang sumunod ito sa kanila nang hindi masyadong malapit at malayo. At hindi nagtagal ang pagkakakilanlan ng babae na nakauniforme ay nailantad at siya ay si Hyunju at ang pinakabatang anak na babae ni Chairman Han. Hiniling ni Hyunju sa babaeng naka-violet na si Garcia na dalhin ang isang asul na kahon at nang makita na 10 oras na ng gabi nagmadaling umalis si Hyunju para mag-aral. At samantala si Marco ay tumingin sa lupain ng may kalituhan at ang katahimikan sa sasakyan ay nagpagulo sa kanyang isipan na parang nalulunod ito sa karagatan.
Samantala si Chul ay tumingin sa lupain at pinuri ang lugar at sa oras na matapos itong magsalita dalawang lalaki na may takip sa ulo ang nanginginig sa harapan niya. Ang isa ay si Chief Go, isang dating kasamahan ni Chairman Han, at ang isa ay ang direktor ng pahayagan na naglantad sa sikreto ng kumpanya. Ang dalawang ito ay nagsagwatan at alam na ang matanda ay hindi mabubuhay ng matagal kaya plano nilang gamitin ang pagkakataon na ito upang ututan ng pera si Chul. Sinundan ni Chief Go ang matandang chairman sa loob ng 20 na taon ngunit pinili niya ang mahalagang sandali na ito upang ipagkanulo ang kumpanya. Gayunpaman ang pagsabing pagtataksil ni Chief Go ay hindi kasing tumpak ng pagsasabing pumipili ng kakampi ang tusong asong ito. Ginamit nito ang impormasyon na isiniwalat ng bunsong anak na babae ng chairman na si Hyun-ju bilang kanyang alas. Inakala nito na si Chul ay walang kakayahan ngunit hindi nito inakala na brutal itong tao at dahil nahaharap sa pagtataksil ang direktor na isang tagalabas ay direkta niyang binaril. Ngunit si Chief Go ay matagal na sa kumpanya kaya bilang paggalang sa matanda binigyan niya ito ng pagkakataon na tumakbo. At sa kabilang banda ang bunsong anak ng pamilya ay dapat makatanggap ng espesyal na pagtrato ngunit ang ugali ng driver ay labis na masama at may sinabi pa itong kakaiba kay Marco na sa edad na ito ang expiration date ng bangkay ay napakatagal. At nang marinig ito mabilis na nagalit ang abogado na si Kang at sinabi sa driver na tumahimik. At sa oras na tumahimik lumitaw si Child at ngumiti at sinenyasan si Marco na isuot ang kanyang seatbelt at sumandal sa sasakyan at isa itong malubhang paglabag sa batas trapiko. Naisip ni Kang na mas mabuting kaunti ang problema kaysa sa mas marami kaya inutusan nito ang driver na bilisan at unahan ang sasakyan. Pero iginiit ng driver ang init ng ulo at ibinaba ang bintana at minura si Child. Nawala ng driver ang kontrol dahilan upang tuluyan na bumangga ang sasakyan sa kagubatan. Umaasa si Child na si Marco ay hindi nasaktan at pagkatapos ng aksidente si Chul ay nakatanggap ng tawag at sinabi ng lalaki sa kabilang linya na si Marco ay dinukot at humihingi ng ransom. Ang lalaking tumawag ay si Child gayunpaman ang pinakaayaw ni Chul ay hinuututan at para sa mga bagay na maaaring malutas sa pamamagitan ng pagpatay ay hindi ito gagastos ng pera at kung ano ang kinuha ay dapat nabawiin. Ilang oras ang lumipas nang magising si Marco si Child ay naghihintay sa tabi niya habang ang isip ni Marco ay gulong-gulo. Nais na ipaliwanag ni Child ang lahat ng malinaw ngunit hindi nito masabi ang lahat ng sabay-sabay kaya inulit nito ang salita na sinabi niya kay Marco sa eroplano na ang biyaheng ito ay para mamatay. At nang marinig ito tumakbo si Marco sa kagubatan at dahil nakakapagod maghabol sumakay ito ng sasakyan bagamat alam ito ni Marco tumakbo pa rin ito sa gitna ng kalsada. Tumakbo si Marco sa unahan habang nasa likuran lang niya si Child at nang makita na wala itong lakas biglang tumalon si Marco sa tulay at muntik nang mabangga ng isang truck. At sa pag-aakalang nakatakas na ito biglang tumalon din si Child gayunpaman nang lumabas ang driver ng truck para suriin siya sinuntok lamang ito ni Child kung saan nagpatuloy ang habulan nila. At kahit tumatakbo pinapanatili nito ang kanyang pagiging elegante ang isa ay tumatakbo para sa kanyang buhay habang ang isa naman ay may matinding interes. At matapos ng habulan sa tunnel nagsimulang umulan kung saan huminto si Child at sumuko sa kanyang paghabol at dahil isang eleganteng assassin hindi nito hinahayaan mabasa ang kanyang sarili. Ang trabaho ay pag-aari ng boss ngunit ang kanyang katawan ay pag-aari niya at ang pagpapanatili ng pagiging elegante ang kanyang saloobin sa buhay. At sa mga sandaling ito naalala ni Marco ang phone card na binigay ni Principal Kim sa kanya. Ang unang tawag ay sa opisina ni Kang habang sinagot ni Garcia ang tawag at ginamit ang function ng pagpasa ng tawag. At matapos na malaman ang address biglang nagbago ang tono nito at biglang itong nagmadali sakay ng kanyang sasakyan. Ang pangalawang tawag ay kay Principal Kim ngunit bago pa ipaliwanag ni Marco ang nangyayari nahanap siya ni Child at muling nagsimula ang kanilang habulan. Tumakbo si Marco sa mga iskinita na nagpilit kay Child na lumabas sa sasakyan at sundan siya. Alam nito na malakas ang katawan ni Marco dahil patuloy itong tumatakbo at dahil labis na ang pagod sa pagtakbo naramdaman ni Marco na ang tao na ito ay talagang delikado. At nang matamaan ito ng suntok nagpaalala ito kay Child na si Marco ay isang boksingero at ang suntok na yun ay bumasag sa pagiging elegante ni Marco at sa kabutihang palad walang nakakita nito kaya hindi ito malaking problema sa kanya. At sa pagliko nito sa kanto lumitaw ang sasakyan ni Garcia sa harapan niya at mabilis bumalik si Child sa kanyang sasakyan kung saan nasira ang side mirror nito dahilan para mas lalo itong magalit kay Marco. At sa oras na makahinga ito ng maluwag binaba ni Garcia ang kanyang salamin at nagtanong kung naalala ba nito ang Mustang na bumangga sa kanya sa Pilipinas. At ang mga tulisan na humabol sa kanya sa tindahan ng alahas ay bahagi ng aksyon na ginawa nito. At lumalabas na ang pagbangga sa kanya ay dahilan para bawasan ni Marco ang kanyang pagbabantay at magpa-check up. Labis ang gulat ni Marco ngunit hindi natin alam kung si Garcia ba ay kakampi o kalaban. At sa oras na ito nakasalubong nila si Chul sa kabilang direksyon at sa katunayan dapat ay isuko siya ni Garcia ngunit sa halip pinakislap nito ang kanyang headlight para pukawin sila.
Ang babaeng ito ay nagmula sa opisina ng abogado na si Kang at may malapit na relasyon sa bunsong anak ng chairman na si Hyunju. Maaaring kakampi ito ni Hyunju tulad ni Chief Go na nawala ang buhay sa kamay ni Chol. At dahil naharap sa mga tanong ni Chol, sinabi ni Garcia sa telepono na inupahan nito si Kang at siya ay tao lamang nakahati sa opisina ng abogado. At pagkatapos na magsalita, mabilis itong bumalik at gumawa ng U-turn na ikinahilo ng motorcade ni Chol. At sa oras na ito ang sasakyan ni Child ay nakasunod, bagamat nawala nito ng rearview mirror, ang kanyang ngiti ay elegante pa rin. Ang dalawang sasakyan ay naghabulan sa pangunahing kalsada at ang isa sa mga kotse sa motorcade ni Chol ay bumangga diretso sa isang kanal. Nais ni Child na laruin ang lumang laro ng pagmamaneho at naghihintay kay Marco, ngunit pinaalala ni Garcia sa kanya na ang pagmamaneho sa maling panig ng daan ay hindi ligtas at elegante. At matapos na makatakas kay Child, nagmaneho si Garcia sa isang maliit na kalsada sa kagubatan kung saan hindi sila mahahanap ng GPS at huminto para magpahinga. Sabik na nagtanong si Marco sa katotohanan at itinuro ni Garcia ang villa sa hindi kalayuan at sinabi na naroon ang kanyang ama at malapit ng pumanaw. Ang kanyang pamilya ay ang Hokyum Group na namamahala ng napakayaman na edukasyon at mga negosyo sa medisina. Ngunit dahil malapit ng pumanaw ang kanyang ama, ang kanyang kapatid na lalaki at babae ay naghihikaos para ipaglaban ang mga mana. Pagkatapos, ang nakakabatang kapatid nitong babae ay nakipagtulungan sa kanyang ina upang gumawa ng will ang kanilang ama at isang testamento ng recording. At matapos na malaman ng tungkol dito si Chol ay labis ang galit, ngunit naisip nito na baliktarin ng sitwasyon kung saan sa pagdodonate ni Marco ng puso sa kanyang ama. At kung makukuha nito ang puso ni Marco, ang tsansa na makaligtas ang kanyang ama ay mas mataas at ang natural na testamento ay mawawala ng bisa. At nang magtanong kung sino ang nagsabi nito, sinabi ni Garcia na ideya ito ni Chairman Han at sa madaling salita ang ama ni Marco ay gusto rin kunin ang kanyang buhay. At matapos na marinig ang mga sinabi ni Garcia, si Marco ay nawala ng pag-asa at naintindihan nito ang ibig sabihin ng salita ni Child sa eroplano. Ngunit bago pa siya lamunin ng kalungkutan, isang baril ang itinutok sa kanya at nakatanggap si Garcia ng misyon mula kay Hyunju na pigilan ng heart transplant. Sinabi nito na dahil mamamatay siya, mas mabuti ng barilin ito para matapos ang lahat kaysa buksan at tanggalin ang kanyang puso. Labis ang kawalan ng pag-asa ni Marco dahil dumating lamang ito sa Korea at hindi pa kumakain at malapit na itong mamatay. At sa oras na babarilin ito, lumitaw si Child na parang isang banal na sundalo kung saan isang magandang pagbangga ang tumulong kay Marco na tumakas sa kamatayan. Si Garcia ay magaling sa lahat ng bagay maliban sa pagbaril, at sa oras na mag-reload ito, si Child ay nasa tabi na niya kung saan tinapos siya nito. At balik kay Marco, ang lalaking ito ay tila may pagkahumaling sa gitna ng kalsada at kahit pasugatan, nagpa siya pa rin ito tumakbo sa pangunahing kalsada kung saan nahuli siya ni Chol. Muling nasabik si Chol at sinabi na kahit itinali niya ito dahil pamamahay niya rin ito, dapat ay maging masaya ito. Ngunit sa oras na makita ni Hyunju si Marco, mabilis nitong napagtanto na ang misyon ni Garcia ay hindi natapos. Nagkita ang dalawang magkapatid habang napuno ng ngiti ang kanilang mga mukha, ngunit bawat isa ay may intensyon na masama. Inakala ni Chol na nasa kamay na niya ang tagumpay habang sinabi ng bunsong babae na balak nitong patayin ang kanyang dalawang kapatid na lalaki. At matapos paalisan ang kanyang babaeng kapatid, inilagay ni Chol ang kanyang kamay sa mukha ni Marco at dinala ito para makita ang kanyang ama. At sa kabilang banda, binuksan ni Hyunju ang asul na kahon na binigay ni Garcia kamakailan. At sa loob ito ay isang revolver at tila lumalabas na plano ng bunsong babae na isugal ang lahat. At sa kalagitnaan ng gabi, marahan pinaandar ni Child ang sasakyan niya sa maliit na kalsada sa kagubatan. Ang kanyang telepono ay patuloy na tumutunog, ngunit hindi niya ito sinagot, at ang tumatawag ay si Principal Kim. Pumasok si Principal Kim sa isang silid kung saan nakahiga ang ina ni Marco. Si Principal Kim ay isang tapat na tao kaya malinaw na pinoprotektahan niya ito. Samantala, maliwanag ang silid ni Chairman Han at naghahanda sa operasyon upang tanggalin ang puso ni Marco. Nais ni Chol na kumuha ng litrato na magkakasama sila at bamulong na nagsisisi ito na hindi sila magkakasama ng matagal. Hindi natin alam kung naghihintay ba talaga ang matanda ng heart transplant, at bago umalis tinapakan nito ang sugat ni Marco at sa kanyang mata. Ang kapatid nito sa kanyang ama ay walang pinagkaiba sa isang mahirap at maruming batang may lahi kung saan pinatulog ito upang simulan ang operasyon. Inimbitahan ni Chol ang nangungunang medical team sa Korea, ngunit hindi nagtagal matapos magsimula ang operasyon, nagising si Marco at sinisi ng doktor ang anesthesista sa paggawa nito ng hindi maayos na trabaho. At bilang resulta, nagpanik ang lalaki at aksidente nitong naturukan ng anesthesia ang doktor. At pagkatapos nito, hiniwan nito ang leeg ng isang tao at nang tanggalin nito ang kanyang maskara, lumalabas na ito ay si Child at mabilis nitong tinapos ang mga kalaban at naghanda ng plano upang tumakas kasama si Marco sa lugar. Nalaman ni Chol ang nangyari at mabilis na lumabas sa labis na galit at nagtataka kung paano mabilis nagbago ang lahat.
At habang nag-iisip si Child ng plano para tumakas si Marco ay biglang natigilan sa lugar at naiintindihan nito na gusto siyang patayin ng kanyang mga kapatid dahil sa mana ngunit hindi nito matanggap ang katotohanan na gustong kunin ng kanyang ama ang puso niya para lamang makaligtas. Mabilis na kinuha ni Chul ang isang baril kasama ang grupo habang bigla nitong naalala ang pinagmulan ni Child. At matapos na matanggal ang grupo ng abogado na si Kang ang extortion na tawag ay ginawa ni Child. At dahil tungkol lamang ito sa pera siguradong mas mapapadali ang mga bagay habang si Child sa kabilang banda ay nakaisip din ng plano para makaalis. Itinutok nito ang baril sa ulo ni Marco at binuksan ang pinto at plano na humiling ng ransom at ginawang shield si Marco bilang pinakaligtas na opsyon. Gayunpaman matapos nakalkulahin ni Child ang lahat hindi nito napansin ang bunsong anak na babae ng chairman na si Hyunju. At sa oras na magpaputok ito ang Hokyung Group ay tuluyang mapupunta sa kanyang mga kamay. Ang dramatikong bagay ay ang bala ay tumama lamang sa hita ni Child ngunit nakamit nito ang kanyang layunin na guluhin ang sitwasyon. Sumigaw si Child sa labis na sakit hawak ang kanyang sugat habang si Chairman Han sa tabi niya ay tinamaan din ng bala ngunit sa mga huling sandali mabilis na nawala ni Marco ang kanyang tunay na kakayahan. At mas pinalala pa ito ang surveillance camera sa silid ay nakita ang buong pangyayari. Alam ni Chol na hindi nakaligtas ang kanyang ama ngunit nang itutok ni Child ang baril sa katawan ng chairman nag-alinlangan si Chol na kalabitin ang gatilyo. Hindi nito alam kung nagsisisi ba ito sa malaking imperyo o kung may pagmamahal pa ba ito sa kanyang ama ngunit sa huli naglipat ito ng $10 milyon sa account ni Child. At nang marinig na dumating ang pera mabilis na pinakawalan ni Child si Marco ngunit bago umalis bamulong ito sa salitang Tagalog na matitiyak nito na hindi siya mamamatay ngayong gabi. At sa mga oras na ito tinutukan ng baril ni Chol si Child at pinaalala ni Child kay Chol na kahit patayin siya nito hindi na nito mababawi ang pera. Malamig na tumawa si Chul at sinabi na hindi nito kailangan ng $10 milyong ngunit kailangan nitong pagbayaran ni Child ng kanyang buhay. Patuloy na sumasakit ang sugat ni Child sa binti ngunit pinanatili pa rin ito ang kanyang pagiging elegante at pinayuhan si Chul na mag-isip ng mabuti. At sa oras na yun ang lahat ng bodyguard sa lugar ay biglang tinapos ni Child at si Chul ay ganap na kumbinsado dahil si Child ay isang propesyonal na assassin. Inakala ni Child na tapos na ang lahat at makakatakas na ito kasama si Marco ngunit hindi inaasahan biglang itinaas ni Hyunju ang kanyang baril at itinutok sa kanyang pangalawang kapatid at sinabi na walang mabuting lalaki sa kanilang pamilya at paano ito makakasigurado na hindi nito pagnanasaan ang kayamanan ng pamilya kalaunan. At nang marinig ang masama nitong bunganga mabilis na sumabog si Marco sa galit dahil tila wala ng katapusan ang usapan sa pamilya na ito. At dahil hindi napigilan lumapit ito at sinampal si Hyunju at nang makita na ang dalawang magkapatid ay nagtatalo biglang nang himasok si Child para kausapin sila. Sinabi nito na hindi kailangan isipin ni Marco ang kanyang pinagmulan at hindi rin dapat isipin ni Hyunju ang kayamanan ng pamilya dahil silang dalawa ay hindi magkadugo sa una pa lamang dahil nagsimula ito sa misyon na natanggap ng abogado na si Kang. Ang Hokyung Group ay nais na hanapin ang tunay na anak ng chairman kaya itinalaga ng abogado na si Kang ang gawain kay Garcia at itinalaga ito ni Garcia kay Child. Naramdaman ni Child na ang paghahanap ay nakakabagot kaya nakaisip ito ng plano upang kumita ng malaking pera. Si Principal Kim na sumasakit ang ulo dahil wala itong pera para muling itayo ang tirahan ng mga bata ay napagtanto na ang pamilya na ito ay parang ATM. Kailangan makahanap si Principal Kim ng isang malusog na estudyante upang gamitin bilang isang kasangkapan at si Marco ang pinakamahusay na pagpipilian. Nagpapaliwanag din ito kung bakit kahit saan magpunta si Marco si Child ay palaging nakikita siya. Ang phone card na binigay ni Principal Kim ay isa talagang tracking device kaya bakit biglang gumawa ng mabuti ang isang walang puso na assassin. At sa katunayan matapos na magtungo si Child para sa isang check-up na tuklasan ito na mayroon siyang terminal lung cancer. At dahil malapit na itong mamatay nagplano ito ng huling pagnanakaw mula sa mayayaman at ibigay ito sa mahihirap. At sa una nagbigay ito ng peking impormasyon ni Marco kay Garcia at kung nais ni Garcia ng DNA ito ay simple lamang at kailangan lamang nito magbayad ng doktor para palitan ang impormasyon. At matapos na matanggap ang resulta ng DNA ang abogado na si Kang ay mabilis na inimbitahan si Marco sa Korea at ang lahat ng nangyari ay talagang plano ni Child. At matapos na marinig ang katotohanan muling nawala ng pag-asa si Marco ngunit sa pag-iisip na nagtungo ito sa Korea para makakuha ng pera para sa pagpapagamot ng kanyang ina kahit pa ang proseso ay puro panganib ang resulta ay nagbunga pa rin. Ngunit sa ilang dahilan habang iniisip niya ito mas lalo itong nagagalit hanggang sa nakita nitong umuubo ng marahas si Child kung saan naalala nito na ang lalaking ito ay mayroong lung cancer. At matapos na marinig ni Hyunju na hindi nito kadugo si Marco ay hindi na ito nakipag-ugnayan kaya hinayaan nito ang dalawa na bumalik sa Pilipinas. At ngayon ang bagong tahanan ng mga bata ni Mr. Kim ay naitayo at makakasama na ni Marco araw-araw ang kanyang nagpapagaling na ina na hindi na kailangan bumalik sa mga underground na laban ng boxing.
Hindi na nito kailangan umasa sa mga tiket ng loto upang maghanap ng himala tulad ng dati. Si Child ay muling nagtungo sa doktor at sinabi ng doktor na wala talaga siyang cancer at ang mga sintomas ay dulot lamang ng paghinto nito sa sigarilyo at ang mga gamot na yun ay mga ordinaryong bitamina lamang. Nagbiro din ng doktor at pinaalala sa kanya na huwag magtungo sa mga opisyal na ospital sa hinaharap. Gayunpaman si Child na palaging elegante sa bawat aksyon ay tinapos ang drama na ito sa kanyang sariling paraan. Ang pelikulang ito ay maingat na pinakita ang magkabilang panig na matuwid at masamang personalidad ng karakter. Matapang na binanggit ng pelikula ang mga transnasyonal na isyu ng lipunan at nakatuon sa grupo ng mga Kapino na matagal nang hindi pinapansin ng lipunan ng mga Koreano. Ibinahagi sa atin ng pelikula ang mga nakatagong sakit sa likod ng transnational na relasyon sa pamamagitan ng pagbuo ng mga karakter. Ginamit ng direktor ng palabas ang anyo ng pelikula upang buuin ang isang seryosong paksa kung saan isang malaking tagumpay. Maraming salamat mga Lods, kung nagustuhan mo ito pa-like at subscribe naman. Love you all.